Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayan ngayon ay tungkol sa isang historical war action movie na may pamagat na medieval. Kaya sit back, relax at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang kwento mula sa France noong ika-14 na siglo. Sa panahong ito, mahina ang bansa at may dalawang papa na napili upang pamunuan ang pinakamalaking simbahan sa France. Dahil sa pagkakahati na ito, nagkaroon ng kaguluhan, ngulit naniniwala si King Vance na kaya niya silang pag-isahin. Habang papunta ang hari upang makipagkita kay Lord Boris, ipinakilala naman ang isang mandirigma mula sa kanyang kaharian, si Jan Zizka. Mula sa isang burol, pinagmamasdan ni Jan ang pag-atake ng mga sundalo kay Lord Boris. Ngunit tila hindi natitinag si Boris. Agad siyang lumaban at pinaslang ang mga umaatake. Mula sa malayo, pinaulanan ng pana ng mga tauhan ni Jan ang kalaban bago sila bumaba upang sumabak sa labanan. Isa-isang itinulak ng grupo ang mga sundalo papunta sa ilog at doon pinatay. Sumugod si Jan ng buong bangis, pinapatay ang lahat ng humaharang sa kanya, kahit siya mismo ay nasugatan sa laban. Matapos ang labanan, kinompronta ni Jan si Boris dahil sa kulang na bayad nito, isang bagay na ikinagalit ng kanyang mga tauhan. Nahuli nila isang lalaki na umaming si Henry Rosenberg ang nag-utos ng pagpatay kay Boris. Pagkatapos nito, nagdasal si Jan para sa mga namatay na sundalo bago siya bumalik sa kaharian. Para kay Jan, malinaw ang prinsipyo. Handa siyang gawin ang kahit ano kapalit ng pera. Samantala, ipinakita si Henry, isang makapangyarihang tao sa kaharian habang nakikipagkita kay King Vance. Hawak niya ang malaking bahagi ng kapangyarihan sa lugar. Kasama rin niya si Siggy, ang kapatid ng hari, na ayaw na ang kaharian ay kontrolado ng dalawang papa. Dahil dito, nagplano sina Henry at Siggy na patayin si Lord Boris. Binalaan si Henry na huwag makialam sa mga papa, ngunit biglang dumating si Boris at naghatid ng mensahe sa hari, isang bagay na ikinagulat ni Henry. Sa gitna ng tensyon, nagkaroon ng pagtatalo sina Boris at Henry sa loob ng korte. Dahil sa malaking utang ng hari kay Henry, hindi siya makakakilos ng walang pahintulot nito. Kalaunan, nakipagkita si Boris kay Catherine, ang magiging asawa ni Henry, at magkasama silang umalis. Samantala, umalis si Jan sa kaharian at nakasalubong si Lord Torak, isang tauhan ni na Henry at Siggy. Dating silang magkasama ni Jan, pero ngayon nagbago na si Torak. Dahil sa impluensya ni Henry, naging malupit siya sa mga tao. Inanin din niya na pera lang ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho. Pagkatapos nito, kinausap ni Boris si Jan at iminungkahi ang isang plano, ang kidnapin si Catherine upang mapilit si Henry. Tutol si Jan sa simula dahil mali raw ang mangkidnap ng babae, pero iginiit ni Boris na para ito sa kapakanan ng kanilang bansa at malaking pera ang kapalit nito. Napaisip si Jan. Kinagabihan, nagkakasiyahan ng grupo ni Jan. Umalis siya at nagtungo sa kagubatan upang bisitahin ang kanyang kapatid na si Jaro. Doon, nakilala rin niya ang anak nitong si Tam. Ikinuwento ni Jaro kay Tam ang maraming kwento tungkol kay Jan at nagtipon ang mga taga-nayon upang salubunghin siya. Habang nag-uusap, ipinakita nila ang isang kutsilyo, pag-aari ng kanilang ama na ibinigay ng hari bilang gantimpala sa kanyang katapangan. Masaya nilang inalala ang nakaraan at sinabi ni Tam na balang araw ay magiging dakilang mandirigma rin si Tam. Binigyan ni Jan ng maraming pera si Jaro at hiniling maalagaan ang mga tao sa nayon. Sinabi ni Jaro na mahal ni Jan ang kanilang ama. Kinabukasan, pumunta sina Henry at Catherine sa simbahan. Hindi naniniwala sa Diyos si Henry, pero si Catherine ay deboto. Nagpasya si Henry na umuwi na lang at iniwan si Catherine sa simbahan. Habang nagdarasal si Catherine, nilapitan siya ng isang lalaki at sinabing gustong makipagkita sa kanya ng pari.
Dinala siya sa isang silid kung saan naghihintay si Jan. Doon, kinidnap nila si Catherine at pinatulog siya. Isang karwaheng may sakay na sugatan ang umalis sa simbahan at huminto sa kagubatan. Doon, inilabas sina Jan at Catherine. Galit na galit si Catherine dahil kinidnap siya sa loob mismo ng simbahan. Gulit ang mga tauhan ni Jan na hindi naniniwala sa relihiyon ay pinagtawanan lamang ito. Sa kanilang paglalakbay, nakita nila ang maraming patay na taga-nayon. Ipinaliwanag ni Jan na si Henry ang may kagawa nito. Pinapatay niya sino mang hindi makabayad sa kanya. Nalungkot si Catherine sa kanyang nalaman. Samantala, si Henry ay nasa kanyang bahay kasama ang ibang babae. Nang bumalik ang kanyang mga sundalo na wala si Catherine, agad siyang naggalit. Agad niyang ipinahanap si Catherine sa kagubatan. Nakipag-usap naman si Boris kay King Vance upang ipaliwanag ang plano. Handa ang hari na gumastos ng malaking halaga para dito. Samantala, nagdatago ang grupo ni Jan sa isang kuweba kasama si Catherine. Napansin ni Jan ang singsing ni Catherine na nagpapatunay na isa siyang anak ng isang lord. Lalong nagalit si Catherine. Samantala, nakipagkita si Henry kay Siggy at pinaghinalaang si King Vance ang may pakana ng pagdukot. Hindi ito pinaniwalaan ni Siggy pero determinado siyang hanapin si Catherine. Inutusan niya si Torak na hanapin ito. Sa kabilang banda, bumalik si Jarrow sa kanyang nayon matapos magtrabaho. Doon, nadatnan niyang tinuturo ni Torak si Tom kung paanong maghagis ng bato. Nang magulat si Jarrow, sinubukan niyang ipagtanggol ang anak pero agad siyang inatake ni Torak. Dahil dito, nagalit si Tom at sinubukan niyang lumaban. Ngunit walang awa, pinatay rin siya ni Torak. Kinabukasan, dumating si Jan sa kanyang nayon, ngunit nadatnan niya itong wala ng laman. Tahimik at tila pinabayaan. Sa labas, nakita niya ang bangkay ni Tom. Doon, tuluyang nagliyab ang galit ni Jan. Lumapit ang mga natitirang taga-nayon at sinabi na si Torak ang may kagawa nito. Kinuha raw nito si Jarrow at hinihingi si Catherine kapalit ng kanyang buhay. Tahimik na inilibing ni Jan ang kanyang pamangkin at nagdasal para rito. Doon niya napagtanto, hindi na ito simpleng trabaho. Delikado na ang sitwasyon at malamang ay wala na ring kikitain dito. Kaya nagdesisyon si Jan. Hindi na ito para sa pera, kundi para sa kanilang mga tao. Hiniling ng ilan na itago na lang si Catherine dahil hindi sila naniniwalang pakakaluwasin ni Torak si Jarrow. Pero kinausap ni Jan ang mga taga-nayon at humingi ng tulong. Galit din sila kay Henry, kaya pumayag silang lumaban. Habang iniisip ng lahat ng ito, ipinaliwanag ni Jan ang plano. Babawiin nila si Jarrow. Nagpadala sila ng mensahero upang ipaalam ito. Kinabukasan, sinimulan ni Jan ang pagsasanay sa mga taga-nayon. Tinuruan nila ang lumaban at maghanda. Itinago nila ang kanilang mga armas sa isang lihim na lugar dahil hindi nila lubos na pinagtatiwalaan si Torak. Handa na silang gamitin iyon kapag dumating ang laban. Umalis si Jan at muling nakita si Catherine. Samantala, nagtipo ng mga tao, may hawak na mga kahoy na pamalo at nagtungo sa gubat upang harapin si Torak. Sa isang lugar, naghihintay si Torak kasama ang kanyang malaking hukbo. Lumapit si Jan at tinawanan siya ni Torak dahil sa hawak niyang simpleng pamalo. Hiniling ni Jan na ilabas si Jarrow. Dinala nila si Jarrow, ngunit hindi pinayagang lumapit si Catherine kay Torak dahil pinatay na nila ang isang bata. Sinabi ni Torak na kasalanan ito ni Jan at ang tanging layunin niya ay mailigtas si Catherine. Nagkaroon ng palitan. Si Jarrow, apalit ni Catherine. Pagkatapos nito, umalis si Jan, ngunit agad siyang inatake ni Jarrow. Sinisisi siya sa pagkamatay ng kanyang anak. Nasaktan si Jan dahil alam niyang may katotohanan ang galit nito. Habang umaalis sila, biglang may lumitaw na hukbo sa harap nila at mula sa likod,
papalapit din si Torak. Napapaligiran na sila. Sa kabilang banda, may mga sundalong nagbabantay kay Catherine patungo sa kaharian. Handa na ang grupo ni Jan sa laban. Sinindihan nila ang damo upang makalikha ng makapal na usok, isang smokescreen. Nagpakawala si Torak ng pana sa usok, pero gumamit ang grupo ni Jan ng mga nakatagong kalasag upang protektahan ang sarili. Dahil hindi makita ang kalaban, sumugod ang mga sundalo at doon nagsimula ang biglaang pag-atake ng mga tao ni Jan. Pati ang mga bata naghahagis ng bato laban sa mga tauhan ni Torak. Nagpadala si Torak ng tauhan upang humingi ng dagdag na sundalo. Samantala, ang ilan sa mga sundalong nagbabantay kay Catherine ay bumalik sa laban. Sa gitna ng usok, isa-isa na pinaslang ni Jan ang mga kalaban. Pero habang nangyayari ito, may ibang sundalo na lumapit kay Catherine. Pinatay ang kanyang mga bantay at muling dinukot siya. Sumugod si Torak kasama ang kanyang hukbo. Patuloy na lumaban si Jan, gumamit ng mga bato upang patumbahin ang kalaban. Ngulit ramdam din niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi ito simpleng laban. Marami nang nasasakripisyo. Isang sundalo ang dumating at nagbalita. Muli raw nadukot si Catherine. Agad na kumilos si Jan at ang kanyang grupo. Dumaan sila sa isang lihim na kuweba. Sinindihan nila ang likod ng kuweba upang hadlangan ang kalaban at mabilis na tumakas. Gulit na unawaan ito ni Torak at sinundan sila. Sa loob ng kuweba, natagpuan ni Jan si Catherine. Isang tauhan niya ay malubhang sugatan. Pinuri ni Jan ang kanyang katapangan bilang isang tunay na mandirigma bago ito tuluyang pumanaw. Nalungkot ang buong grupo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Ngulit bigla silang inatake mula sa likod ng hukbo ni Torak. Dahil sa makitid na kuweba, hindi makapasok ang maraming sundalo, kaya naging matindi at dikit-dikit ang laban. Sa gitna ng gulo, tinamaan ng mata ni Jan. Nakita ito ni Catherine at agad siyang dinala sa loob ng kuweba. Habang ang ibang tauhan ni Jan ay muling sinindi ng apoy at umatras, si Catherine naman ay nakahanap ng tubig sa loob. Doon niya dinala si Jan. Samantala, patuloy ang pag-usad ni Torak. Paglabas nito ng kuweba, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bantayan ang lahat ng labasan. Sa kabilang panig, ang grupo ni Jan ay nagtipon, nagdadalamhati sa mga nawalan, at kinakailangang hanapin si Jan. Kinabukasan, nagising si Jan at nakita si Catherine sa kanyang tabi. Sinabihan siya nito na huwag tanggalin ang benda sa kanyang mata. Tinamang din niya kung sino si Anna, ang pangalan na nabanggit ni Jan habang siya'y tulog. Natahimik si Jan at tila nasaktan sa alaala. Habang naghahanap ng labasan, nakakita si Catherine pero sa kanyang paglabas, agad siyang nahuli ng mga sundalo. Maya-maya, lumabas si Chan at may nakitang mga bata. Itinuro nila kung nasaan si Catherine. Ibinigay ni Jan ang kanyang baluti sa mga bata at mula sa mataas na lugar, tumalon siya pababa. Mag-isa niyang nilabanan ng mga sundalo at isa-isang pinabagsak ang mga ito. Ang mga natira ay tumakas. Pagkatapos, inanyayahan ni Jan si Catherine na sumama sa kanya. Hindi nagtagal, dumating si Torak. Nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sina Jan at Catherine hanggang sa sumapit ang gabi. Samantala, si Torak at ang kanyang hukbo, walang awa nilang winasak ang isang buong nayon. Sinisisi ni Catherine ang sarili sa mga nangyari.
Ipinaliwanag ni Jan na kahit gaano kalakas ang kalaban, laging may paraan ang mga tao para lumaban. Panahimik sila sa isang bahay ng gabing iyon. Inamin ni Catherine na hindi niya talaga kilala si Henry at kinumpirma naman ni Jan na hindi ito mabuting tao. Napaisip si Catherine kung minahal ba talaga ni Jan si Anna, lalo na't itinuro sa kanya ng kanyang ina ang kahalagahan ng tunay na pag-ibig bago kasal. Nanatiling tahimik si Jan. Kinabukasan, nakita ni Catherine si Henry sa labas. Sinabi ni Jan na maaari siyang sumama rito kung gugustuhin niya. Nag-isip si Catherine, ngunit pinili niyang manatili kay Jan. Habang nasa gubat, nakasalubong nila ang mga sundalo at nakita nila ang mga batang binigyan ni Jan ng baluti na nahuli. Walang awa silang pinatay ng mga tauhan ni Torak. Nasaksihan nito ni Jan at Catherine. Nakiusap si Catherine na tulungan ng mga bata, ngulit ipinaliwanag ni Jan na napakarami ng kalaban. Hindi umatras si Catherine. Direkta niyang hilarap ang mga sundalo at hiniling na pakawalan ang mga bata. Tumanggi ang mga ito. Doon sumugod si Jan mula sa likuran. Isa-isang pinaslang ang mga sundalo at nailigtas ang isang bata. Ngunit dahil sa dami ng kalaban, napalibutan si Jan. Nagpadala ng senyales ang mga sundalo para tawagin si Torak. Sa tamang oras, dumating ang mga taga na yon at tumulong sa laban. Mismong si Catherine ay nakapatay ng isang sundalo, ang kanyang unang pagkitil ng buhay. Sa huli, napabagsak nila ang lahat ng kalaban. Dumating si Torak, ngulit huli na, patay na ang kanyang mga tauhan. Samantala, muling nagtipon si Jan at ang mga taga na yon. Naligo si Catherine sa ilog, iniisip ang kanyang nagawa. Nilapitan siya ni Jan at inalo. Inamin ni Catherine na pakiramdam niya ay nagbago na siya. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at nakatagpo pang ibang mga taga na yon na handang tumulong. Doon ibinunyag ni Jan ang kanyang plano. Ihahatid niya si Catherine sa hari. Ayaw na niyang mamatay ang kanyang mga tao sa isang laban na walang kapalit na pera. Nadismaya ang kanyang mga tauhan. Mas gusto nila ang kapayapaan kaysa digmaan. Unti-unti silang naghiwa-hiwalay, dala ang pangamba sa pagbabalik sa kaharian. Ngunit si Jan, tila walang pakialam sa panganib. Sa kabilang banda, ipinakita si King Vance habang pinapakain ng kanyang mga leyon kasama si Boris. Dumating si Henry at iginiit na gusto niyang makuha si Catherine kahit anong mangyari. Natuwa si Boris at nangako si Vance na tutulungan siya. Samantala, magkasama muli sina Jan at Catherine. Tinanong ni Catherine ang tunay na layunin ni Jan. Ipiniliwanag niya na bata pa lang siya, plano na niyang bumalik sa hari. Ibinunyag din niya ang kanyang nakaraan. Minahal niya isang mangangaso na nagngangalang Anna. Ngunit pinatay ito ng mga tauhan ng hari sa isang labanan. Mula noon, tumanggi na siyang maglingkod sa hari. Inamin niyang mahal pa rin niya si Anna hanggang ngayon. Dagdag pa niya, itinuturing ng kanyang ama na parang Diyos ang hari. Pero para kay Jan, ang mga Diyos ay hindi nagkakamali at ang hari nagkakamali. Naawa si Catherine kay Jan at nais siyang damayan. Ngulit biglang dumating ang isang grupo ng mga mangangaso. Inatake nila si Jan at muling kinuha si Catherine. Kinabukasan, nakagapo si Jan, ngulit dumating ang kanyang mga kaibigan at pinangaya siya. Muling nagtipo ng grupo kasama ang sugatang si Lord Boris. Ibinunyag ni Boris na nagkampi na sina Vance at Henry. Kailangan nila itong pigilan para sa kapakanan ng kaharian. Pagkakapos sabihin ito, namatay si Boris. Napaisip si Jan sa kanilong sitwasyon. Samantala, dinala ng mga mangangaso si Catherine. Pumasok si Jan at ang kanyang grupo sa kaharian. Ibinigay ng mga mangangaso si Catherine sa mga sundalo, ngulit biglang inatake sila ng mga tauhan ni Torak. Muling nabawi ng mga mangangaso si Catherine at ginamit siyang panangga. Malapit sa bulawagan ng hari,
Inutusan ni Torak ang kanyang mga tauhan na kunin si Catherine. Dumating si Jan at ang kanyang grupo at nagsimula ang isang matinding labanan. Hinawakan ng isang mangangaso si Catherine at tinutukan ang lahat. Habang papalapit siya kay Jan, dumating pa ang mas maraming sundalo. Sa gitna ng kaguluhan, pinakawalan ni Jan ang leon ng hari na agad umatake at pumatay ng maraming sundalo. Sa pagkakataong iyon, nailigtas ni Jan si Catherine at tumakas sila sa likurang daan. Patuloy ang labanan habang sumusugod si Torak. Nagharap sina Jan at Torak sa isang matinding tunggalian. Isa-isa nang bumabagsak ang mga sundalo. Sa huli, nahuli ni Torak si Jan na labis na ikinalungkot ni Catherine. Napagtanto niyang wala ring mapapala si Torak, kaya tumalon siya mula sa itaas papunta sa ilog. Sumunod si Jan kasama si Torak. Sa ilalim ng tubig, naglaban ng dalawa. Nakahanap si Jan ng bato at pinatay si Torak. Iniligtas niya si Catherine at dinala sa kabilang pampang. Sugatan si Catherine pero tila mabubuhay pa. Hinalikan siya ni Jan. Doon, inamin ni Catherine ang kanyang pagmamahal at ibinigay ang kanyang singsing. Ngunit sa huli, pumanaw si Catherine. Nawasak si Jan. Dinala siya ng kanyang mga tauhan kung saan siya ay ipinagdarasal at inilibing. Matapos ang pagkamatay ni King Vance, naging hari si Siggy. Ngunit pinaslang din siya ng mga tao. Tumindig si Jan laban sa kanya at tuluyang tinalo siya. Tinuruan ni Jan ang mga taga-nayon at bumuo ng isang hukbo. Sa kabila ng kanilang maliit na bilang, natalo nila ang napakalaking hukbo ng France. Makikita ang singsing ni Catherine na suot ni Jan sa kanyang leeg. At sa kasaysayan, si Jan ay kinilala bilang isa sa pinakamadakilang mandirigma na hindi kailanman natalo sa laban. At dito nagtatapos ang pelikula, mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!